Ang init ng araw ay dumadampi sa balat ni Lira habang pababa siya ng jeep mula sa terminal ng Cubao. Isa siyang dalagang 22 anyos mula sa Sariaya, Quezon. Payat, morena, may mahaba at makapal na buhok na karaniwang nakatali sa likod. Bitbit ang isang lumang backpack at maliit na bag na gawa sa banig. Naglakad siya papasok sa isang subdivision na tila ibang mundo sa kanyang kinagisnan. Huwag kang tumingin sa gilid-gilid, Lira, paalala ng sariling isip. Hindi ka turista, kasambahay ka dito. Tumigil siya sa harap ng itim na gate ng isang malaking bahay. Kuminang sa araw ang tansong plaka sa pader. Di Silvo Residence. Kumabog ang dibdib niya. Ang totoo, hindi niya alam kung ilang araw siyang maninilbihan dito. Ang sabi ng agency, malaki ang bahay, mabait ang amo, at may hiwalay na kwarto para sa kasambahay. Isang bagay na hindi lahat ng may bahay ay inaalok. Bumukas ang gate at isang lalaking naka-uniform ang sumilip. Kayo po ba si Lira? Tanong ng gwardya. Opo, ako po. Pinapasok siya at sa unang hakbang pa lang sa looban, ramdam ni Lira ang pagkakaiba ng mundong kanyang nilakhan. Sa mundong ito, may fountain sa gitna ng hardin. Mamahaling kotse sa garahe at malalaking bintana na may kurtinang puting organza. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang babaeng nasa late 30s. Matangkad, maputi, naka-polo dress at may makinis na kutis. Ito si Ma'am Isabel, ang amo. Elegante, malamig ang mga mata, mababaw ang ngiti. Magandang hapon po, ma'am, mahinang bati ni Lira habang nakayuko. Tumangon lang si Isabel. Sumunod ka, ipapakilala kita kay Don Lucio. Don? Hindi, sir? Hindi, mister. Napansin agad ni Lira ang bigat ng pamumuhay sa bahay na ito. May hangin, may katahimikan, pero may tila ba nakakubli sa tensyon sa pagitan ng mga tao. Pagpasok sa study room, isang lalaki nasa early 40s ang nakaupo. Maputi ang buhok sa gilid, matikas pa rin at may malalim na mata. Tumayo ito at tinapunan siya ng isang masusing tingin. Lira po, Don Lucio, sabi ni Isabel. Yung bago, magandang araw po. Bati ni Lira habang yumuko muli. Magaan ka bang matulog? Tanong ni Don Lucio, halos walang emosyon. Napatingin si Lira. Po? Maraming trabaho dito. Kailangan may lakas. Maraming responsibilidad. Napahinto ito saglit. Taong umaasa. Hindi alam ni Lira kung bakit may kakaibang dating ang pagkakabigkas ng salitang umaasa. Wala pang isang araw pero ramdam niyang tahanang ito ay may mga lihim. At siya, isang simpleng kasambahay ay tila magiging bahagi ng isang larong hindi pa niya nauunawaan. Sa likod ng bawat kwarto ay isang kwento at sa gitna ng kwentong ito, si Lira hindi lang basta taga-silbi. Siya ang magiging sentro ng isang kasunduang babaligtad sa kanyang mundo. Lira, itong magiging kwarto mo, sabi ni Isabel habang itinuturong isang silid malapit sa likod ng bahay. Maliit ngunit maayos. May kama, maliit na kabinet at bentilador sa gilid. Para kay Lira, ito ay mas maaliwalas kumpara sa dati niyang pinagsilbihan sa Sampaloc. Maraming salamat po, ma'am, magalang niyang tugon. Simulan mo bukas. Ayoko nakakakita ng alikabok. Ayokong naaamoy ang mantika. Malinis ang bahay na ito. Dapat pati mga tao sa loob ay malinis. Tumango si Lira. Sanay na siyang pagalitan kahit wala pang kasalanan. Isang klaseng depensa sa sarili ang katahimikang nilulun niya. Kinagabihan habang kumakain siya sa maliit na sulok ng kusina, napansin niya may paanasang tensyon sa pagitan ng dalawang katulong. Si Manang Nelia, ang matandang tagaluto, at si Joyce, ang isa pang kasambahay na mas matagal na sa bahay. Ang amo mo, bulong ni Manang habang naguhugas ng pinggan. Iba yan. Mabait pag may bisita, pero pag wala. Napatingin si Joyce kay Lira. Wala ka pa sa kalahati ng alam mo tungkol dito sa bahay. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Lira, bagamat may kaba sa tinig. Hindi lang basta-basta kasambahay ang hinahanap nila. Sagot ni Manang. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili.
Madami na silang dinaan ng aplikante. Bakit ikaw? Mula probinsya pa. Bata pa. Maganda. Tahimik si Lyra, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Kinabukasan habang nagpupuna siya ng mga estante sa may sala, biglang lumapit si Don Lucio. Tahimik itong nakamasid, nakapamulsa, parang may inaalala. Magandang umaga, Hudon, bati ni Lyra habang pilit na ngumiti. Minsan ba, Lyra, naisip mo kung anong silbi ng mga tulad mo? Tanong ni Don Lucio. Walang pasakalye. Napahinto si Lyra, hindi niya alam kung insulto o tanong yon na may lalim. Hindi ko po alam, mahinang sagot niya. Hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon na tumulong sa mas mataas na layunin. Kahit simpleng tao, pwedeng maging bahagi ng isang malaking plano. At bago siya makasagot, tumalikod ng lalaki at pumasok sa kanyang opisina. Habang nagsasampay ng mga nilabhan sa garden, natanaw niya si Ma'am Isabel sa terasa. Nakaupo, may hawak na wine glass. Malamig ang titig, hindi ngumingiti, hindi rin umiimik. Alam ni Lyra na hindi lang siya basta kasambahay. Nararamdaman niya, may inaasahan sa kanyang mag-asawang ito. At sa mga susunod na linggo, maunawaan niya kung gaano kalalim ang katagang hindi ka pinili dahil sa kakayahan mong maglinis, kundi dahil sa kakayahan mo na magdala ng buhay. Tahimik ang bahay ng mga De Silvo, masyado. Walang batang tumatakbo, walang kalansing ng TV, at kahit ang mga katulong ay tila laging nag-uusap sa bulong. Tila ba may nakapaligid na hindi maipaliwanag na hangin sa bawat sulok. Mainit, magaan sa balat pero mabigat sa dibdib. Tuwing alas 8 ng gabi, lagi nang nakakandado ang kwarto ni na Don Lucio at Ma'am Isabel. Si Isabel hindi lumalabas mula sa kanyang silid maliban na lamang kung may bisita o kailangan ng pagpirma sa dokumento. Samantalang si Don Lucio kadalasan ay nasa study room, malalim ang iniisip, nakaharap sa mga papel na hindi binubuklat. Sa paningin ni Lyra parang dalawang estranghero ang mag-asawa. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang sahig sa hallway, narinig niya ang boses ni Isabel sa kabilang pinto. Hindi galit, hindi rin normal, kundi puno ng hinanakit. Ano pa bang silbi ng pagiging asawa kung hindi ako mabigyan ng anak, Lucio? Araw-araw, gabi-gabi. Wala tayong ibang ginagawa kung hindi magkunwaring buo. Tahimik si Don Lucio. Ilang segundo lang ang lumipas at saka to sumagot. Hindi ko kasalanan, Isabela. Hindi ko kasalanan na katawan mo ang tumanggi. Tumanggi, isang salitang tumimo sa puso ni Lyra. Hindi ito galit, isa itong pahayag na lalaking tila matagal nang sumusuko. Kinabukasan pinatawag siya ni Ma'am Isabel sa silid nito. Tahimik ang loob, puting-puti ang mga kortina, walang alikabok, walang ingay, pero ramdam ni Lyra ang tensyon. Lyra, panimula ni Isabel habang nakaupo sa gilid ng kama. Ikaw ba ay naniniwala na ang isang babae ay may halaga kahit na wala siyang anak? Napaisip si Lyra. Opo, ma'am. Pero may ibang babaeng parang hinahanap pa rin yun. Tumango si Isabel. Maganda ka, Lyra, bata ka pa, at malinis. Napayuko siya, hindi niya alam kung compliment o pabala ang mga salitang yon. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalitang muli si Isabel. May ipapagawa ako sa'yo, pero hindi ngayon. Darating ang oras at kapag dumating yon, umaasa akong hindi mo ko bibiguin. Hindi nakasagot si Lyra. At sa likod ng tanong ni Isabel ay may umuukit na hinala sa kanyang puso. Hindi ba't ganitong katahimikan ay kadalasang bagyo ang kasunod? Sa huling bahagi ng araw na yon, habang natutulog si Lyra sa kanyang kwarto, napanaginipan niya ang isang batang umiiyak sa dilim. Isang batang may mata ni Don Lucio. Ngunit ngiting hindi kanya. At mula sa sulok ng kanyang panaginip, may tinig nagsabing, ang buhay mo'y hindi na iyo, Lyra. Hindi pa man nagsisimula pag-aari ka na nila. Lumipas ang ilang araw na tila normal. Kung may normal mang maaaring ihalin tulad sa buhay sa loob ng bahay ng mga De Silvo, si Lyra ay naging mas bihasa sa kanyang mga gawain. Paglilinis, pagluluto ng agahan, pagtiklop ng mga damit at paminsan-minsang paghahanda ng kape para kay Don Lucio. Ngunit isang gabi, bandang alas 11, may kumatok sa pinto niya. Mahina lang, maingat.
Pagbukas niya naroon si Ma'am Isabel, naka-bathrobe, malamig ang expression sa mukha. Magbihis ka, sumunod ka sa silid. Mahinang utos nito, hindi na siya nagtanong, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Tahimik siyang nagpalit ng damit. Simple, malinis at desente. At sumunod kay Isabel sa master's bedroom. Sa loob, naroon si Don Lucio, nakaupo sa gilid ng kama, nakasuot ng white shirt at pajama. Tahimik, nakatingin sa sahig. Tumayo si Isabel sa gitna nila at saka tumingin kay Lyra. Lyra, panimula niya. Sa mata ng batas, ako ang asawa, pero sa mata ng aking sinapupunan, ako ay walang silbi. Napakurap si Lyra. Hindi niya maipaliwanag ang kabog ng dibdib niya. Wala akong anak, hindi ko kaya magdalang tao, sabi ni Isabel, diretso't walang pag-iwas. At ayoko na sayangin pang oras sa kasinungalingan. Baka kaya pa, ang gusto ko ngayon ay resulta. Po, halos bulong ni Lyra. Tumalikod si Isabela, tumungo sa mesa at kumuha ng isang envelope. Inabot to kay Lyra. Narito ang paunang bayad kung papayag ka. Kung hindi malaya kang umalis, wala kang magiging kasalanan. Lyra, bagamat nanginginig ay inabot ang envelope at tinignan ng laman. 50,000 piso, isang halaga na hindi niya pa nahawakan kahit kailan. Ano po ang kapalit? Tanong niya, bagamat sa puso niya alam na niya ang sagot. Sumagot si Don Lucio, sa wakas. Isang anak, na sa pangalan ay magiging amin pero sa katawan, sa'yo magmumula. Tahimik, matingkad ang katahimikan. Hindi mo kailangan magmahal. Hindi mo kailangan magpanggap. Ang kailangan lang ay isang pagkakataong maibibigay ang bagay na ako'y pinagkaitan. Umandar ang gabi na may tanong sa hangin. Ang kapalaran ba isang bagay na pinipili o isang bagay na sinisingil sa'yo kung kailan mo pinakaunti itong inaasahan? Si Lyra ay hindi sumagot agad, ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, yakap ang envelope. Tinanong niya ang sarili. Kaya ko bang ibigay ang bahagi ng sarili ko? Kapalit ng kaligtasan ng pamilya ko sa hirap. Hindi pa niya alam ang sagot pero ang kapalaran hindi naghihintay. Dahil kinabukasan wala na siyang oras upang matras. Walang ulan ng gabing iyon pero ramdam ni Lyra ang lamig ng paligid. Hindi siya nilalagnat ngunit tila may kinikilabutan siyang hindi niya maipaliwanag. Isang gabing tahimik pero sa kanyang dibdib ay may bagyong unti-unting humahampas. 10:00 ng gabi nang muling kumatok si Isabel. Hindi na siya nagulat, parang kabisado na ng kanyang katawan ang susunod na mangyayari. Ngunit iba ngayon, wala na ang envelope, wala nang mahabang paliwanag. Handa ka na ba? Tanong ni Isabel. Malamig ang tinig, tumango si Lyra. Ayaw niya pero pinili niya. Dahil sa likod ng kanyang katahimikan, naroon ang larawan ng kanyang inang may sakit sa probinsya at mga kapatid na umaasang may perang darating. Isang hakbang at wala nang balikan. Pagpasok niya sa silid, naroon si Don Lucio. Nakaupo sa gilid ng kama, katulad ng dati. Ngunit ngayon ay walang suot na maskara ng pagiging amo. Ngayon siya isang lalaking tila pagod, malungkot at nagtatago. Walang salita, walang pambungad. Tumabi siya kay Lyra, dahan-dahang humiga. Si Lyra tahimik, matigas ang katawan, tila kahoy. Hindi siya makatingin, hindi siya makagalaw. Ramdam niyang init ng katawan ng lalaking katabi niya. Mainit pero hindi mapusok. Malapit pero hindi mapangahas. Dahan-dahang gumalaw si Don Lucio. Inabot ang kamay ni Lyra at sa unay para lang hawak na isang stranghero ang kanyang palad. Pero nang sandaling yun, narinig niya isang tanong na bumulong sa kanyang tenga. Hindi mapang-angkin kung hindi mapanlikha. Lyra, nasasaktan ka ba? Hindi siya sumagot. Wala akong hihingin sa'yo kung hindi ang pahintulot mo maging bahagi ng isang bagay na pareho nating hindi naiintindihan. Sa pagitan ng katahimikan at ng mahihinang galaw, nagsimula ang gabing yon. Hindi bilang magkasintahan, hindi normal. Walang halik, walang yakap, isang akto ng pagpaparaya, hindi pagmamahalan at habang dumidilim ang paligid, unti-unti namang bumibigat ang loob ni Lyra. Pagkatapos, nagbihis siya at bumalik sa kanyang silid na walang kaimik-imik. Pag-upo niya sa kama, hindi siya umiyak, hindi rin siya nagsisi. Isa lang ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Ganito ba talagang halaga ng katawan ko? Hanggang dito na lang ba ako?
Walang sagot, wala ring liwanag sa paligid. Pero sa sinapupunan ng gabing iyon, isang butil ng binhi ang itinanim sa kanyang katawan. Hindi pa niya alam, pero yun ang simula ng pagbabagong hindi na niya mababawi. Umaga, tahimik pa rin ang buong bahay ng De Silvo. Parang walang nangyari. Si Lyra ay muling nakasuot ng simpleng pambahay, nagwawalis sa garden. Para bang isa lang siyang normal na kasambahay na walang iniindang bigat sa dibdib. Pero sa kanyang mga mata, may kirot na hindi kayang ikubli na katahimikan. Lyra, tawag ni Joyce habang nagpapakain ng mga alagang pusa ng amo. Okay ka lang ba? Tumangon lang siya, walang imik, wala ring lakas para magsinungaling. Pero may isang pares ng mata mula sa likod ng kortina ng terrace na lihim na nakamasid sa kanya. Si Isabel, walang galit sa mga mata nito, wala ring awa, isang malamig na pagtanaw na parang nagtatanong. Ngayon, naintindihan mo na ba kung anong klaseng mundong pinasok mo? Kinagabihan, muling tinawag si Lyra, ngunit iba ng pakiramdam ngayon. Hindi na siya takot kung hindi to liro. Hindi na ito kasunduan lang, tila ba unti-unting nahuhulog ang katawan niya sa isang bangin na hindi niya pinili pero siya mismo ang lumalakad patungo dito. Si Don Lucio ay laging tahimik kapag magkasama sila. Wala siyang mapiga ni isang emosyon sa lalaki. Maliban si isang bagay, sa bawat pagtingin nito kay Lyra may tanong sa mata. Tanong na hindi kayang bigkasin, ngunit naroroon. Bakit ikaw? Bakit ngayon pa? Bakit hindi kita kayang tignan ng walang sakit? Isang gabi habang nasa sala si Lyra, naglinis ng upuang dekalidad at binurang alikabok sa paligid. May narinig siyang kalusko sa likod ng pader ng study room. Hindi normal, hindi tunog ng daga o bubwit, para bang may gumagalaw. Dahan-dahan, may ingat at parang sinasadya. Tahimik siyang lumapit. Dumikit ang tenga sa makapal na kahoy, mahina lang pero malinaw ang naririnig niya. Kung may anak na siya, Lucio, aalagaan ko. Pero hindi mo siya kailangang tingnan ng ganyan. Boses siya ni Isabel, malumanay pero mapanganib. Sumagot si Don Lucio, mababa rin ang tinig. Hindi ko siya tinitignan. Siya ang nakikita ko. Araw-araw, natitigilan si Lyra. Anong ibig sabihin ni Don Lucio? Totoo ba ito? May damdamin na ba? Pagbalik niya sa kanyang silid, hindi na siya makatulog. Hindi dahil sa takot, kung hindi siya isang pagdududang hindi niya kayang itanggi. Kung hindi lang ito kasunduan, ano na ito? Sa isang bahay na puno ng mga kwarto, pader at lihim, may isang silid na hindi mabuksan, ang puso ni Don Lucio. At sa bawat gabi nilang magkasama, unti-unti niya itong naririnig. Kahit hindi man ito nagsasalita, hindi na mabilang ni Lyra kung pang ilang gabi na iyon. Sa bawat pagsapit ng dilim, parang kasabay ng pagbukas ng pintuan ng silid ni na Don Lucio, ang pag-alis ng piraso ng kanyang pagkatao. Sa bawat paghiga, sa bawat katahimikan, sa bawat paghawak na lalaki hindi kanya, unti-unti siyang nahuhulog pero hindi niya alam kung saan. Pag-ibig ba ito o isa lang itong uri ng pagkakagapos? Isang gabi hindi tulad ng dati, nagsalita si Don Lucio bago sila mahiga. Lyra, boses niya may halong pag-aalinlangan. Kapag natapos na ito, kapag may anak na, anong gusto mong gawin? Napatingin si Lyra sa kanya. Napakabihirang pagkakataong magtatanong si Don Lucio tungkol sa kanya. Palagi siyang naruroon bilang instrumento, hindi bilang tao. Hindi ko po alam, mahinang sagot niya. Baka bumalik sa probinsya. O kung may matitira pa sa akin. May matitira? Sabi ni Don Lucio. At kung wala, ako na lang ang matitirang may utang. Nagkatigilan silang dalawa, walang halik, walang halay. Pero ang katahimikan ay nagsimulang magsalita para sa kanilang mga damdaming hindi dapat mabuo. Sa sumunod na mga gabi, napansin ni Lyra na hindi na siya inaasahang agad umalis pagkatapos ng kanilang gabi. Minsan hinihintay siya ni Lucio sa sala. Minsan naman ay kinakausap siya habang nagkakape. Gusto mo ba na anak? Tanong ni Lucio minsang umulan ng malakas. Hindi ko pa po naisip, sagot ni Lyra. Wala po sa plano kong mabuntis pero ngayon, kaya mo bang mahalin ang batang yun? Kahit alam mong hindi mo siya may pagmamalaki? Napayuko si Lyra. Hindi niya alam. Hindi niya pa nga sigurado kung siya ba ay buntis na, pero ang tanong na yun ay naglagay ng binhi sa isip niya. Kaya ba niyang magmahal ng isang batang bunga ng kasunduan? Hindi ng pagmamahalan.
Isang gabi habang natutulog silang magkatabi, biglang gumalaw si Don Lucio at hinaplos ang pisngi niya. Hindi marahas, hindi rin mapangahas, isa lang yung haplos ng isang lalaking gutom sa lambing. Walang kasunduan, walang kondisyon Lira. Bulong niya, bakit ikaw pa? Napapikit si Lira. Sa unang pagkakataon pinayagan niyang sariling humiga na nakadantay sa balikat nito. Walang utos, walang tanong, at sa gitna ng gabi, may naramdaman siyang hindi na bahagi ng kasunduan. Init na hindi makatao, o hindi totoo. Sa puso ni Lira, isang pangambang bumubuo kapag natutunan kong mahalin ang lalaking to. Sinong unang masasaktan? Ang sagot, lahat sila. Lira, kamustang pakiramdam mo? Tanong yun ni Ma'am Isabel habang sabay silang kumakain ng tanghalian. Ngayon lang sila nagkaharap ng ganito. Mata sa mata, tinig sa tinig. Walang ibang katulong sa paligid. Maayos naman po, ma'am. Wala sa tonong kaba pero ramdam ni Lira ang pabigat ng tiyan niya. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang may nagbabago sa kanyang katawan. Pagsusuka sa umaga, pagkahilo, pagiging antukin at pagbilis ang tibok ng puso kahit wala namang dahilan. Hindi niya sinasabi pero alam niya. Buntis siya. Habang nakaupo si Isabel sa harap niya, tahimik nung nagsasali ng juice sa baso. Alam mo bang halos 10 taon ko nang hinihintay ang balita na yan? Malamig ang tinig pero may bahid ng lungkot. Hindi ako makabuo. Hindi ako buo. Hindi alam ni Lira kung dapat ba siyang magsalita o makinig lang. Ngayon, buntis ka na. Diretso. Walang paligoy. Pero alalahanin mo, Lira, ikaw ang daluyan, hindi ang ina. Ikaw ang katawan, hindi ang puso. Napalunok si Lira, may kirot sa likod ng sinabing iyon. Daluyan, katawan, hindi ina. Paano kung mamahalin niyang batang nasa loob niya? Paano kung mahalin siya ng batang iyon? May karapatan ba siyang lumaban? Sa mga susunod na linggo, nagpatuloy ang pagtatago. Wala ni isang kasambahayang nakakaalam. Tangi silang tatlo. Isabel, Lucio at Lira ang nakakaalam ng lahat. Pero sa bawat pagdadaan ni Don Lucio sa kanya sa hallway, lagi may saglit na sulyap. Hindi to sulyap ng amo sa katulong. Isa itong tingin na puno ng pagpipigil, na tila may gustong sabihin pero natatakot magsimula. Isang araw habang naghahatid siya ng kape sa study room, narinig niyang tanong na yon na matagal niyang inaasahan. Lira, kung wala si Isabel, mamahalin mo ba ako? Natigilan siya. Hindi siya nakasagot. At sa halip na sagot, tahimik siyang lumabas ng silid na may patak ng luha sa mata. Sa salamin ng kanyang maliit na kwarto, tinitigan niya ang sarili. Hindi na siya si Lira na dumating ng walang idea kung anong gulo ang sasalubong sa kanya. Ngayon, isa na siyang babae sa gitna ng isang kasinungalingan. Na araw-araw ay hinog na, handa ng pumutok, at kapag pumutok, walang sino man ang hindi masasaktan. Minsan ang katahimikan na hindi kapayapaan. Minsan ito ay kulungan ng mga tanong na hindi masagot, damdaming hindi maamin at alaalang paulit-ulit na bumabalik. Gabi na naman at tulad ng dati, naroon na si Lira sa silid. Hindi na siya pinipilit, hindi na siya kinakabahan, pero ang puso niya tila araw-araw ay humihingi ng sagot sa isang tanong na ayaw niyang itanong. Nakahiga sila ni Don Lucio, magkalapit ang katawan ngunit ngayon tila mas may pagitan kaysa dati. May gusto ka bang malaman tungkol sa akin? Tanong ng lalaki. Hindi tumitingin sa kanya. Bakit po? Mahinang sagot ni Lira. Dahil gusto kong hindi ako maging multo sa kwento mo. Gusto kong maalala mo ko. Bilang tao, hindi lang ama ng dinadala mo. Napatingin si Lira. Ngayon lang niya narinig na nagsalita si Don Lucio ng ganoon. Parang hindi niya amo. Parang tao lang, lalaki lang at higit sa lahat malungkot. Kinuwento ni Don Lucio ang kabataan niya na lumaki siyang anak mayaman pero hindi minahal. Na ang unang babaeng minahal niya hindi niya nakatuluyan dahil sa yaman. At si Isabel ay hindi niya unang pinili. Ito ang pinili ng pamilya. I love her in the beginning, sabi niya. But love fades when it has no place to grow. When it is kept like porcelain. Pretty but fragile. Tahimik si Lira pero ang bawat salita ng lalaki parang init na gumagapang sa lamig ng kanyang dibdib. Bigla siyang nagsalita. Don Lucio, kung pinili mong puso mo noon, sa tingin mo masaya ka ngayon?
Hindi agad sumagot si Lucio, ngunit na nagsalita siya tinig niya ay buo. Kung pinili kong puso ko noon, malamang hindi ikaw ang katabi ko ngayon. At sa linyang yon nabigla si Lyra. Hindi niya alam kung dapat siyang masaktan o matuwa. Dahil oo, baka hindi siya ang katabi niya ngayon, pero ang tanong ay, ngayon na siya na ang katabi, ano na siya sa buhay ng lalaking ito? Kinabukasan habang nag-aayos siya ng aparador, may nahulog mula sa likod ng drawer ni Isabel. Isang lumang photo album. Binuksan niya ito. Mga larawan ng mag-asawa noong bagong kasal. Masaya, magaan, may pagtingin na hindi niya kailanman nakita sa kasalukuyan. Pero sa pinakailalim ng album, may isang sulat mula sa isang babae. Hindi si Isabel, isang liham na may pamagat. Para sa babaeng kailanman, hindi ko pwedeng mahalin ng lantaran. Nagtataka si Lyra, kanino to? At sinong babaeng yun? Ang sagot ay malapit ng ilantad. At kapag nalaman niya, ang buong mundo niya ay magugulo. Umaga, maliwanag ang sikat ng araw, pero si Lyra ay namumutla. Habang nakaupo sa sulok ng kanyang maliit na silid, hawak niya isang pregnancy test kit, 2 linya. Hindi siya makapaniwala, ilang araw na niyang nararamdaman ng pagbabago sa katawan niya. Madalas na pagkahilo, pagsusuka sa umaga, pagkapagod kahit walang gaanong ginagawa. Pero ngayon wala nang duda, buntis na siya. Hindi to katang-isip, hindi to takot lang. Ito ang bunga ng isang kasunduang sinimula ng pangangailangan. At ngayon ay sinisigaw ng kanyang katawan, hindi na siya dating siya. Tahimik siyang bumaba ng hagdan, dala ang lakas ng loob na sabihin to kay Ma'am Isabel. Ngunit sa bawat hakbang parang may humihigpit na tali sa kanyang lalamunan. Pagbukas niya ng pintuan ng terrace, naroon si Isabel, nagkakapi. Malamig pa rin ang mukha, parang laging may tabing nangyalo sa pagitan nila. Ma'am, panimula niya, nanginginig ang tinig. Napatingin si Isabel, walang emosyon. Tila alam na nito ang sasabihin. 2 linya? Tanong nito, diretso. Napatigil si Lyra. Opo, tumayo si Isabel, lumapit sa kanya at nilapag ang kape sa mesa. Tumiktig ito ng diretso sa kanya, walang ngiti, walang galit. Good, maikling sabi nito. Ibig sabihin gumagaan ang katawan mo. Walang ni isang salitang emosyonal. Wala ring yakap o kahit napakiramdam na ito ay isang biyaya. Para kay Isabel, ang pagbubuntis ni Lyra ay resulta ng plano, hindi ng himala. Kinagabihan hindi mapakali si Lyra. Hindi niya alam kung masaya ba siya, takot o wala lang. Pinilit niyang matulog pero gising pa rin ang isip niya nang bumukas ang pinto. Si Don Lucio, tahimik tong pumasok at naupo sa tabi niya, hindi siya nagsalita agad. Hindi rin siya nagtangkang gumalaw. Isabel told me, sabi nito sa wakas, about the baby. Tumango lang si Lyra, hindi siya makatingin. Congratulations, sabi ni Don Lucio. I know that's a strange word to use but it matters. Ngunit sa halip na masaya, ang puso ni Lyra ay punong-puno ng tanong. Don Lucio, kung sakaling ito isang batang babae, anong gusto mong pangalan niya? Napangiti si Lucio, unang beses niyang nakita ito. Amara, sagot niya. Amara means eternal. Kasi gusto ko, kahit pa hindi ako maging ama sa mata ng mundo, may isang nilalang na magpapaalala na minsan nagmahal ako ng totoo. Natigilan si Lyra, hindi dahil sa pangalan kundi sa salitang nagmahal. Sa gabing yun, yakap niya ang kanyang tiyan habang nakahiga. Wala pa siyang pinapalabas na luha, pero ngayon ang katahimikan ng bahay ay parang mas mabigat pa sa sigaw ng pagkagulat. Dala niya ang buhay, pero dala rin niya ang simula ng pagkawasak ng buhay ng iba. Hindi na panaginip ang lahat. Nararamdaman na ni Lyra ang bawat patak ng umagang binabago ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa bawat paghinga may kasamang pagkahilo, sa bawat hakbang may bigat. Ngunit higit sa lahat sa bawat tibok ng kanyang puso, may kasabay na tibok na isang buhay na hindi sinadya. Pero kailanman ay hindi na matatakasan. 3 months na, sabi ng doktor habang hawak ang ultrasound. Naroon si Isabel, kasama siya sa check-up. Suot nitong itim na salamin. Nakakotse ang mukha, walang emosyon, walang saya. Sa paningin ng nurse, si Isabel ang asawa. Si Lyra, tagadala. Tagabantay ng batang hindi niya maipaglaban. Maayos ang heartbeat, malakas, aktibo, dagdag pa ng doktor. Babae ba? Tanong ni Isabel agad, medyo maaga pa para siguraduhin.
Pero mukhang oo. Hindi alam ni Lyra kung bakit, pero sa sagot na yon parang may kumislap sa kanyang puso. Babae, isang batang babae na galing sa kanya. Anak niya. Pagka-uwi, hindi siya pinatulog agad ni Isabel. Pinatawag siya sa kwarto. Pinaupo sa harap ng salamin. Tingnan mo sarili mo, Lyra. Utos ni Isabel. Ginawa niya ito bagamat nanginginig ang dibdib niya. Ang katawan mo, nilalaman ngayon ang dapat ay sa akin. Ang anak mo, kailanman ay hindi mo tatawaging anak. Pero ma'am, ako po ang... Walang pero. Putol ni Isabel. Hindi kita pinili para maging ina. Pinili kita para maging tagapagdala. Paglabas ng bata, wala ka na dito. Tumulo ang luha ni Lyra. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Pero sa puso niya, alam niyang hindi yan magiging ganun kadali. Kinagabihan, sa unang pagkakataon siya ang lumapit kay Don Lucio. Hindi para humingi ng tulong, kundi para magtanong. Isang tanong na matagal na niyang nilunok. Don Lucio, kung sakaling hindi ko kayang ibigay ang anak ko, ano ang gagawin mo? Napatigil ang lalaki sa pagbasa ng dokumentong hawak. Hindi ko alam. Tapat na sagot nito. Pero kung gugustuhin mong ipaglaban siya, kakailanganin mong piliin kung anong uri ng gyera ang kaya mong salihan. Hindi niya alam ang ibig sabihin ni Don Lucio, pero alam niya may laban na paparating. At ang tanong, handa ba siyang ipaglaban ng batang nabubuhay sa loob niya? Sa kanyang kwarto habang hawak ang una niyang ultrasound photo, bumulong siya sa tiyan niya. Hindi kita iiwan. Kahit hindi ako ang may pangalan, ako ang nagsimula ng pintig mo. At kahit hindi ko masabi sa mundo, anak kita. Lumipas ang ilang linggo at lumalaki ng tiyan ni Lyra. Hindi na ito maitatago kahit pasuot niya ang pinakamaluwag na duster sa bahay. Ang dating lihim na binabalot sa katahimikan, ngayon ay unti-unti nang binubulgar ng kanyang katawan. Ang ibang kasambahay, lalo na si Joyce, ay nagsimula ng magtanong. Lyra, buntis ka ba? Diretsong tanong. May halong awa at pag-alala. Ngunit ang laging sagot ni Lyra ay, hindi ko po alam. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil wala siyang karapatang sabihin ang totoo. Isang gabi habang naglalakad si Lyra sa hallway, narinig niya ang pagtatalo ni na Isabel at Don Lucio. Mas malakas ito kaysa dati. Wala nang pakundangan. Masyado ka nang nalalapit sa kanya, Lucio, sigaw ni Isabel. Hindi ko siya minamahal, Isabel. Pero hindi mo rin siya kayang iwan. Tingnan mo mga mata mo tuwing tinitignan mo siya. Hindi na ako nakikita mo. Hindi na siya nagtagal sa may pinto. Bumalik siya sa kanyang silid na may kasamang bigat sa dibdib. Ayaw niya ng ganito. Hindi siya nandito para sirain ang isang relasyon. Hindi siya humiling ng pagmamahal. Ang gusto lang niya ay makaligtas at mailigtas ang batang nasa sinapupunan niya. Kinabukasan pinatawag siya ni Isabel. Mag-isa siya ng sala. Hawak nito ang birth certificate form mula sa ospital. Walang pangalan. Paglabas ng bata, ang pangalan sa certificate ay Isabel Reyes de Silvo. Ina, wala kang babanggitin na kahit na anong connection mo. Kapag nilabag mo ito, humugot ng isang sobre si Isabel. Hindi pera ko, hindi larawan. Larawan ng kanyang ina sa probinsya. Mawawala siya. Isang utos lang, isang tawag, isang pindot. Napatitig si Lyra sa kanya, hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapagsalita. Ito na ang pagbabanta. Hindi lang ang katahimikan ng kapalit ng kanyang anak, kundi ang kaligtasan ng mga taong mahal niya. Nang gabing iyon, hindi siya lumapit kay Don Lucio. Tahimik lang siyang umiyak sa sulok ng kanyang kama. Hindi na siya humawak sa tiyan niya gaya ng dati. Para bang pinipilit niya na huwag mahulog, pero sa kalagitnaan ng luha, may humawak sa pintuan. Si Don Lucio. Lyra, tahimik siyang umupo sa kama. Hindi siya tumingin. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi siya sumagot, ngunit ang lumapit si Don Lucio at dahan-dahang plusin ang tiyan niya. Bumulong ito. Anak mo yan at anak ko. Hindi ko hayaang maging trophy lang siya. Kung lalaban ka, lalaban tayo. At sa gabing iyon, sa wakas hindi tayo ang makakaramdam ng takot. Hindi rin awa ko hindi paglalaban at sa puso niya isang sigaw ang muusbong. Hindi ako kasangkapan, ina ako. At hindi mo kami kayang pagtakpan. May mga tahanang misulang palasyo pero ang bawat pader ay bulag sa katotohanan. Ganito ang bahay ng mga De Silvo. Tahimik sa labas pero sa loob ay unti-unting nalulugmok sa bigat na sariling mga kasinungalingan. Mula nang mangyari ang huling pag-usap nila ni Isabel, si Lyra hindi na pinapakialaman. Wala nang direktang utos, wala na ring pananakot, pero hindi ibig sabihin na ligtas na siya.
sa halip ramdam niyang panlalamig ng paligid. Ang mga kasambahay ay tila iniiwasan na siyang kausapin. Si Joyce na dating masiglang kasama niya sa kusina, ngayon ay bihira nang ngumiti. Tila may bumubulong sa bahay, isang lihim na kahit walang nagsasabi, ay unti-unting pinaniniwalaan. Isang araw habang naglilinis siya ng lumang aparador sa silong, may nahulog na sobre mula sa likod ng lumang drawer. Dahan-dahan niya itong pinulot. Lumang liham, may pirma ni Isabel. Binuksan niya ito, bahagyang kupas na ang tinta pero malinaw pa rin ang nakasulat. Lucio, patawad kung hindi kita mabigyan na anak. Alam ko unti-unti nang lumala yung loob mo at natatakot akong isang araw ay sa iba mo ito hanapin. Pero kung sakali mang dumating ang araw na yon, pakiusap. Huwag mo kong ipagtabo yan. Gawin mo man ang dapat sa ngalan ng pangalan natin. Huwag mo lang akong iwan sa katahimikan. Napatigil si Lyra. Hindi ito galit na babae ang sumulat. Ito ay sulat na isang babaeng takot na mawalang asawa niya. At doon niya napagtanto, baka si Isabel ay hindi lang malamig, baka siya ay basag na. Wasak ng inggit, ng pagkukulang, ng pagkatalo sa sarili bilang babae. Nang gabing iyon, nilapitan siya ni Don Lucio sa garden. Pinagkakalat ni Isabel sa mga tauhan na kabit kita. Sabi nito, mababa ang boses. Hindi na siya nagulat. Ang mas masakit ay hindi ang chismis, kundi ang katotohanan hindi na siya kailanman magiging malinis sa mata ng mundo. Handa ka pa rin bang ituloy ito, Lyra? Tanong ni Lucio. Kapag lumaban tayo, walang atrasan. Hindi kita mailalabas sa bahay. Hindi kita maipapakilala at ang anak natin, baka agawin pa rin niya. Napapikit si Lyra. Hindi ko na ito tungkol sa akin. Sagot niya, hindi mo kailangan akong ipaglaban. Pero ang anak ko, hindi ko ipapamigay. Sa gabing yon, habang nakatingin siya sa buwan, hawak ang lumang sulat ni Isabel at ang larawan ng kanyang ultrasound. Napagtagto niya, hindi lang si Isabel ang nabasag, hindi lang si Lucio ang nasakal. Siya, si Lyra, ay bahagi na rin ng kasinungalingang itinayo para sa pangalan. Hindi para sa pag-ibig, at ngayon ang tanong ay hindi pa kung sino ang tama, kung hindi sinong may karapatang sumulat ng katotohanan. Isang gabi habang mag-isa si Lyra sa kanyang kwarto, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang lumang sulat ni Isabel at ang ultrasound photo ng kanyang anak, ay may biglang kumislot sa kanyang tiyan. Maliit, mahina, parang bulong ng isang bagong buhay. Napasinghap siya. Napahawak siya kaagad sa kanyang tiyan. Nagising ka na anak? Mahinang bulong niya. Napapaluha sa gulat at tuwa. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng gulo, ng inggit, ng kasinungalingan ay may isang sandaling kasing linis at kasing puro ng unang sipa ng isang bata sa loob ng sinapupunan. Kinabukasan habang nasa kusina, hindi niya mapigilang ngumiti. Ilang linggo na siyang iniiwasan ni Joyce. Ngunit nang makita ng kapwa kasambahay ay tila pagbabago sa kanya. Napatingin ito. Lyra, buntis ka nga no? Mahina nitong tanong, halos pabulong. Hindi siya sumagot agad pero ngumiti. Ngiting pagod, ngiting may lihim, ngunit higit sa lahat, ngiting may dangal. Sa hapong ding yun, hindi niya napigilan. Lumapit siya kay Don Lucio habang ito'y nagbabasa sa veranda. Don Lucio, mahinang sabi niya, nanginginig ang mga daliri. Tumulak na siya. Napatingin si Lucio sa kanya. Sino? Ang anak natin. Pinatong niyang kamay sa tiyan niya. Sinipa niya ako kagabi. Hindi na nagsalita si Don Lucio. Dahan-dahan tong lumapit at sa unang pagkakataon ay walang takot na nilapat ang kamay sa kanyang tiyan. Walang halik, walang yaka, pero ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila ay parang sigaw. Anak ko siya, at sa sandaling yon sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, may isang katotohanang hindi kayang tabunan ng kahit na anong papel o apelyido. May buhay sa loob ni Lyra, at ito ay galing sa kanila, ngunit hindi lahat ay masaya. Mula sa bintana ng silid nakamasid si Isabel. Tahimik, wala sa mukha ang galit, ngunit nandun ang kilabot. Isang mata ng babaeng nakakaramdam ng panganib. Hindi dahil sa bata, kundi dahil sa kung ano ang naramdaman ng asawa niya para sa babaeng dapat ay tagapagdala lang. Ngayon si Lyra hindi na lamang kasambahay. Hindi na lamang kasangkapan, siya ay ina at sa bawat sipa ng batang dinadala niya, unti-unti nang bumubuo ng dahilan para ipaglaban. Hindi lang ang karapatan niya, kundi ang sariling pangalan bilang babae. Mabilis ang mga araw pero mabigat ang bawat gabi. Lumalaki ng siya ni Lyra, halatang halata na. Hindi lang sa katawan niya kundi pati sa mga mata ni Don Lucio
na hindi na marunong magtago ng damdamin. Sa tuwing tinitingnan siya, para bang may hinahanap itong hindi mahanap kay Isabel. At sa bawat haplos ni Don Lucio sa tiyan ni Lyra, si Isabel ay unti-unting nawawala sa gitna ng sariling tahanan. Isang araw tinawag si Lyra sa sala, naroon si Isabel, nakatayo sa tabi ng isang abogadong formal ang bihis at malamig ang tingin. Nasa mesang isang kontrata, itong dokumento ng pag-aampon. Ani Isabel, pipirmahan mo, permado na si Lucio, kapag nilabas mong bata, legal na anak ko na siya. Sa papel, sa pangalan, sa mundo. Nanlambot ang tuhod ni Lyra. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itakbo ang tiyan niya palayo sa lahat ng ito. Pero hindi siya makagalaw. Pipirma ka o gusto mong mawala ang lahat ng binigay namin sa nanay mo sa probinsya. Dagdag ni Isabel. Malamig, nang gabing iyon hindi siya makakain. Hindi rin siya makatulog. Ang mga mata ni Don Lucio ay laging nakasunod sa kanya. Hanggang sa sinabi ni Lyra. Marahan pero mariin. Don Lucio, hindi ko po kayang ibigay ang anak ko. Tumahimik ang silid. Wala po akong apelyido, wala akong pera pero may puso ako. At alam ko hindi ko siya mailalaban sa korte. Pero kaya ko siyang ilaban sa konsensya mo. Lumapit si Don Lucio, mahigpit ang mukha. Hindi ito galit kung hindi takot. Kapag lumaban ka, mawawala sa iyong lahat. Mawawala ako, mawawala ang bahay na ito, mawawala ang pangako ng kaligtasan. Sigurado ka ba? Oo, sagot ni Lyra. Dahil kahit nawala akong apelyido, ako pa rin ang ina. At kahit anong papel ang ipapirma mo sa akin, hindi mo kayang burahin kung sino ang nagdala sa kanya sa mundo. Kinabukasan hindi siya lumabas ng kwarto, hindi rin siya pinuntahan ni Isabel. Ngunit sa ilalim ng pintuan may nilagay na papel, ang parehong kontrata. Pero punit na ito sa gitna, walang sulat, walang paliwanag. Sa tabi nito may isa pang sulat, sulat kamay ni Don Lucio. Lyra, minsan may mga laban na hindi mo kailangang sigawan. Minsan ang pananahimik mong pinakamatapang mong sigaw. Lucio, at sa sandaling yun alam ni Lyra, hindi siyang natalo, hindi rin siyang nanalo, pero sa unang pagkakataon siya ang pinakinggan. Tahimik ang buong bahay, isang uri ng katahimikang hindi payapa kung hindi nakakabingi. Mula nang mapunit ang kontrata ng pag-aampon, walang salitang nagmula kay Isabel. Ni si Don Lucio hindi na muling bumisita sa kanyang kwarto. Walang yakap, walang aliw, walang kumpirmasyon kung tama bang kanyang pinaglaban. Isang hating gabi hindi nakatulog si Lyra. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Pinilit hanapin ang sariling lugar sa bahay na tila ayaw sa kanya. Dumiretso siya sa likod bahay sa maliit na berdeng upuan kung saan dati siyang nagkakape tuwing umaga bilang isang simpleng kasambahay. Ngunit ngayon, hindi na siya kasambahay. Hindi rin siya asawa. Siya ay isang babae, nag-iisa, buntis at naghahanap ng dahilan para wag panghinaan ng loob. Hawak niya ang tiyan niya. Napabuntong hininga siya. Sapat ba ang pagmamahal ko sa iyo, anak? May hina niyang tanong. Kahit wala akong kayamanan, kahit walang apelidong kayang ipagmalaki. Tahimik lang ang hangin pero sa ilalim ng kanyang palad, muli niyang naramdaman ang sipa ng kanyang anak. Maliit, maikli pero sapat. Isang paalala, naririto ako, inay. Kinabukasan habang nakaupo siya sa kanyang kama, nagulat siya nang bumukas ang pinto. Si Joyce, may dala itong maliit na mangkok ng sabaw, mainit pa. May luya, may malunggay. Hindi ako naniniwala sa tsismis, bulong nito. Pero naniniwala ako sa mga nanay. At ikaw, Lyra, kahit sa gulo ng bahay na ito, malinaw kung sino totoong may puso para sa batang yan. Hindi nakapagsalita si Lyra, napaiyak siya, ngunit hindi itong iyak ng kawalan. Ito ang unang beses na may yumakap sa kanya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pang-unawa.